Tuwing may kasiyahan, maraming mga tao. Masarap magmiron. Pero dapat alam din natin ang gagawin kapag nagkaroon ng aberya. Tulad ng nangyari sa Olongapo City. Ang parada ay nabulabog nang merong sumabog. Tuwing ipinagdiriwang ang piyesta sa Olongapo City, may parada. Ganito ang tinatawag nilang Grand Parade. Kasali halos lahat. Ang karamihan ng hindi pumarada nakikiisa sa panonood. Pero ang selebrasyon na ito noong December 30, 2005, nabulabog nang may sumabog. Masdan ang video. Sunod-sunod ang pagsabog. Nagliyab ang lugar na ito. Nakabibigla ang saya ng okasyon na palitan ng pangamba. Nagtakbuhan palayo sa sumabog. Sinubukan pang pakalmahin ng mga otoridad ng mga tao. Pero may mga nagpanik at maraming nataranta. Ang nagkapatong-patong ng mga taong nadapa. Rumisponde ang mga sundalo at lokal na opisyal. Karamihan ay talagang takot na takot nung time na yun dahil nga sa biglang paglaki at malalakas na putok ang nangyari. Na-shock sila, nabigla sila dun sa pangyayari na yun. Kaya nagtatakbuhan na lang at kadalasan dyan na yung may mga dadapa. Sa kasagsagan ng pagsabog, nagkasunog. Makikitang tumulay na sa kawad ng kuryente ang apoy. Rumesponde ang mga bumbero na kasama sa parada. Hindi ko po makakalimutan itong nangyaring sunog na ito noong 2005 ng piyesta. Kasi po, yung vibrate na naramdaman ko doon sa lakas ng paputok, dumadagod ng dibdib ko. Siguro mga 2 piyesta ako nahagingan ng tuwitis. Pagdating ng mga bombero, 15 minuto lang, naapula na ang apoy. Ang pinagmula ng gulo, may nagsindi ng rocket sa tapat ng tindahan ng fireworks na sumabog at nasunog. Huwag na po nating ulitin yung nangyaring yon, mag-testing ng paputok sa maraming tao. At bawal po magtinda ng paputok at bawal po magpaputok. Kasi nga po, malapit sa disgrasya. Buti na lang, walang seryosong nasaktan. Karamihan naman ay minor yung injuries. May mga konting gasgas, konting paso yung ating mga pasyente. Paalala ng mga otoridad, sa ganitong sitwasyon, manatiling mahinahon. Unang-una nating dapat ilagay sa ating sarili ay yung presence of mind. Kasi kailangan maging aware tayo sa paligid kung ano na ang nangyayari. At sumunod lamang tayo sa mga itinakdang alituntunin ng ating mga kinaukulan. Kung meron mang designated area kung saan mag-evacuate, dapat doon na lang tayo pumunta. Huwag na tayong makiisyoso. Huwag na tayong kumuha ng video o huwag na tayong mag-selfie pa. Dapat i-secure ng mga magulang ang kanilang mga anak. At dapat pumunta na lang sila sa mas ligtas na lugar. Hindi natin maiwasan kapag ka-stampede niyan at marami na tao, nagtutulakan yan. Iwasan natin na tayo ay mapunta sa ilalim. Kung kinakailangan ay sumabay na lang tayo sa daloy ng kung saan man papunta yung mga tao, doon na lang tayo sumabay. At huwag tayong yuyuko. Pag tayo'y nadapa, yun na po yung magiging hudyat na maaari tayong madaganan, maapakan. So pagka tayo'y nandun na, wala tayong magagawa kung hindi protektahan ang ating sarili.